Awit 111, 1-3. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay na pakadakila. Mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gaway dakila at wagas, katuwiran niya'y hindi magwawakas. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, sa umagang ito ay lumalapit po kami sa iyo. Purihin ka namin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran na makagagawa ng lahat ng bagay. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Kaya hayaan mo na kami ay sasamba po sa iyo sa umagang ito, araw na kung saan ay ibinigay mo sa amin ang araw na ito para ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa buhay, sa kalakasan, sa iyong biyaya at pagpapala na patuloy na nararanasan ng iyong mga anak. Panginoon, dumalapit po kami sa iyo. Patawad, Ama, sa aming mga pagkakamali, mga kaisipan, sa aming mga pagsasalita, pagkilos, kung kami man ay natagpuan mong nagkamali, ito'y hinaharap po namin sa iyo at hinihingi namin ito ng kapatawaran. Patawad, Ama. Panginoon, hayaan mo na lumapit po kami sa iyo. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang aming bansa. Panginoon, tignan mo ang kalalagayan ng aming bansa. Ikaw ang kumatagpo, napakabuti mo, tunay na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Hindi mo pinababayaan ang bansang ito. Pagpalain mo ang aming Pangulo, patuloy mo siyang bigyan ng kaalaman, karunungan sa kanyang pamamahala. Pagpalain mo, Panginoon, ang bansang ito. Panginoon, patuloy na namin dalangin sa iyo ang kalalagayan ng maraming mga tao na kung saan ay nandoon ang kahirapan, nandoon ang maaaring kakulangan sa kanilang buhay, Panginoon. Ang iba ay nawala ng trabaho, ang iba ay may mga karamdaman. Panginoon, ang iyong pagpapala, Ama, ang patuloy mong iparanas po sa kanila. At naway, makilala kanila, Panginoon. Kilalanan kanila na ikaw lamang ang Diyos at wala ng iba na dapat nilang sambahin, kilalanin sa kanilang mga buhay at sampalatayanan. Panginoon, patuloy din namin dalangin ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan. Dalayan po namin sa iyo ang mga generales, obispo, ang direktoryo, ang lahat ng kapasturan, ang lahat ng mga local churches. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa po. Sa umagang ito ay nandoon ang kanilang pagsamba. Panginoon, hayaan mo na pagpalain mo ang lahat ng gawain ng aming iglesia sa pangkalaganapan, bagamat ang ilan ay maaring naihinto, na-cancel, dulot nga, Ama, ng pandemyang ito. Kaya hayaan mo na ito ay patuloy din namin ilapit po sa iyo. Panginoon, dalangin din namin sa iyo ang aming iglesia sa Tipas. Hayaan mo na ilapit po namin sa iyo ang bawat sambahayan, ang mga magulang, ang mga bata, nasa mga kanilang tahanan, doon ang nag-aaral online. Panginoon, pagpalain mo po sila, Ama. Ikaw ang kumatagpo. Ngayon din, patuloy din namin dalangin ang lahat ng may mga karamdaman sa aming iglesia. Kaya nga ba, sa umagang ito, ang iyong pagpapalat, biyaya sa aming pagsamba, ang patuloy naming maranasan. Maraming salamat, Ama.
Ang lahat na ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Sa Panginoon'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Si Jesus ay pamarisan, malakas at matapang. Siyang iyong paglaanan ng iyong kagalakan. Sa Panginoon'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Ang puso mo ay ihain, Panginoon'y ibigin, paglingkur at siyang unahin, bawat nasa'y panalin. Magbigay ka't ng tumanggap sa Diyos ng awat habag, paglingkuran siyang masikap, ibigay ang iyong lakas. Sa Panginoon'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Lahat ay ipagkaloob sa umibig ng lubos, at sa iyo ay tumubos, sa lupa ay nanaog. Buhay niya'y binigay ng maligtas ka lamang. Purihin mo siya't igalang ng buong kalakasan. Sa Panginoon'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Tayo po ay dumako sa tugbo ng pagbasa na matatagpuan sa mga awit 3:1-8. Yahweh, napakarami kong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Yahweh na aking Diyos,
Iligtas mo ako, parusahan lahat mga kaaway ko. Kapangyarihan nila'y iyong igupo. Tayo pong lahat. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Amen! Pakisabi nga po sa ating mga katabi, kamusta ka kapatid? Kumusta mga kapatid? Yan, patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Ang kailangan ko'y ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko'y Ikaw ang nais ko. Ikaw lang
sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Kapag kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Isang malakas sa palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Panginoon, nais ko kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko
sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, sa iyo lamang po ang isang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang pagpapala po na kayo ay muli namin makasama ngayong umaga sa ating pananambahan. Kumusta na po kayo sa likod po ng ating mga pandemya na kinakaharap, no? Napakadami po. Nandyan po si COVID, dumating po si Rolly, si Quinta, at si Ulysses na talagang nagbigay ng pahirap sa ating sambayanan, no? Nakita po natin yung baha sa Cagayan, yung baha sa Marikina at saka sa Rizal Province na tunay na nakakapanlumo po, ano? Kita po yung mga tao sa bubong na bahay, hihingi ng pagkain at yung iba po ay nawala ng tirahan. Papalad po tayo dahil andun po ang proteksyon ng Panginoon at tayo po ay medyo nasa mataas na lugar. Ngayong umaga po, ang ating pong pag-aaralan ay all about Ezekiel. Ito po ay yung pagtawag ng Panginoon kay Ezekiel. Ito po ay matagpuan natin sa Ezekiel chapter 2 verse 1. Atin po itong basahin. Sinabi sa akin ng tinig, Ezekiel, anak ng tao, tumayo ka at may sasabihin ako sa iyo. Sabay noon, inilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Tayo po sandaling manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat at muli ay nagkatipon-tipon ng iyong mga anak. Gamitin niyo po ang iyong mababang lingkod upang magdala po ng iyong mensahe ngayong umaga, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isip, upang patuloy namin maisabuhay at maisapuso ang mensahe na napagkaloob mo sa amin ngayong umaga. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Napakaganda po ng pagtawag kay Ezekiel. At dito po ay andun po kaagad yung kanyang pagtanggap, no? Sino ba si Ezekiel? No? Si Ezekiel po ay isang pari at siya po ay isang Israelita. Siya po ay dinilambihag sa Babylonia during the time. And habang siya po ay nasa ilog, tabi ng ilog, ay nagkaroon po siya ng pangitain. Nagkaroon po siya ng pangitain or nagkaroon po siya ng vision si Ezekiel, no? At dito po ay nakita niya ang mga anghel ng Diyos, ang kanilang itsura, ang kanilang gawi, at yung overall appearance, kumbaga, no? At he even heard na yung lagaslas po ng pakpak ng mga anghel. At one point ay sa chapter 1 verse 26. Ang sabi niya po dito, sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa safiro at may nakaupong parang isang tao. Mula sa baywang nito, pataas, ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay napapalibutan ng apoy
na nakakasilaw na kulay ay parang bahaghari. Napakaganda po, no? Kulay na parang bahaghari, nanginginang, tanso, yung sapiro na bato. At nung nakita niya po yun, ay siya po ay nagpatari pa. At nakarinig po siya ng boses. Nakarinig po siya ng tinig na sabi, Ezekiel, anak ng tao, tumayo ka at may sasabihin ako sa iyo. No? Ezekiel, son of man, stand up on your feet. And I will tell you something. Ganun po yung nangyaring pagtawag kay Ezekiel. Tinawag po si Ezekiel to deliver a certain message. Para po kanino? Sino po ang recipient ng message po? Number one, ang recipient po nito, who they are, chapter 2, verse 1 to 5, at chapter 3, verse 4 to 7. His message is directed to the nation of Israel. Sa mga Israelita po, ang mensahe ng Panginoon at si Ezekiel po ang kanyang gagamitin. Bakit po kaya? Why they are? Chapter 2, verse 4 and 5, and chapter 3, verse 5 and 7. They are hard. Mga Israelita po, they are hard, rebellious, and stubborn. Matigas po ang ulo ng mga Israelita. Sapagkat mula pa sa kanilang mga ninuno, naghimagsik na sila. Matigas ang kanilang ulo at walang paggalang. No, makikita po natin dito ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Sa Exodus 32 po, kung inyo pong natatandaan, ito po yung goyang ginto. Natagalan po si Moises sa bundok ng Sinai, no? At dito po ay nainip po yung mga Israelita. Sabi po is, hindi na babalik yan. Ibig sabihin, hindi na po babalik si Moses galing sa bundok. Gumawa na tayo ng sarili nating Diyos. At tinipon po nila ang kanilang mga alahas at gumawa po sila ng libulto. At dito po ay sinimulan nila ang kanilang pagsamba. At ito po ay nalaman ni Yahweh. Ano po ang sabi niya? Ano po ang sabi ni Yahweh kay Moises? Ang sabi po ni Yahweh, bumaba ka na sapagkat nagtaksil na ang aking mga anak na inilabas ko sa Ehipto. Wala silang paggalang, matigas ang kanilang ulo. Nais ko na silang lipulin. Ang sabi po ni Yahweh. Ngunit pumagit na po si Moises. No? Makita po natin sa sitwasyong yun na tunay na napakatigas po ng ulo ng mga Israelita. At napakadayang pong mga from Exodus and Numbers ay may mga, makita po natin yung katigasan talaga ng ulo ng mga Israelita. Ano naman po yung binigay na reassurance ni Yahweh ng ating Diyos kay Ezekiel, no? Kumbaga po, kay isang sundalo, papadala sa gera, ano ba yung training na ibibigay sa iyo to know the battlefield para alam mo yung lalabanan mong pupuntahan mong gera. Sa chapter 3, verse 1 to 3 po, ang nasabi dito ay God gives the sermon he needs, no? Binigay ng Panginoon ang sermon na kailangan ni Ezekiel. At ito po ay nakalagay sa isang scroll. Ang sabi po dito, sinabi niya sa akin, no? Kainin mo ang aklat na ito. Pagkatapos ay magpahayag ka sa sambahayang Israel. Ano po ang ginawa ni Ezekiel? Ngumanga ako upang kainin ang aklat. Kinain po ni Ezekiel ang aklat. Sinabi niya sa akin, kainin mo ito, magpakabusog ka. Kinain ko ang aklat. Sa akin panlasay, ito ay kasing tamis ng pulot pukyutan. No? Napakatamis po pala ng aklat, no? Pero dati po yun. Ngayon po, hindi na po kinakain ang salita ng Diyos. Ito po ay ating binabasa, pinapag-aralan, nilalagay sa ating puso at ating po isinasabuhay. At yun po yung pinakamatamis doon, yung ating pong sinasabuhay
ang salita ng Diyos. Hindi lang po binabasa. Kasi pag binabasa po, makakalimutan. Pero pag ilagay sa ating puso at ating po itong binuhay, ay doon po makita natin na mas matamis pa ito sa pulot pakyutan. Ano pa po ang binigay ng Panginoon na reassurance kay Ezekiel? God gives Ezekiel the strength he needs. Chapter 3, verse 8 to 9. Para po hindi matakot si Ezekiel. No? Ngunit ikaw ang gagawin kong katapat nila. Kung matigas ang ulo ng Israelita, ikaw ang gagawin kong katapat nila. Patitigasin ko ang iyong kalooban tulad nila. Patatatagin kita tulad ng isang batong buhay. Huwag kang matakot at manghina sapagkat ako ay kasama mo. Ako ang iyong lakas. Ezekiel po is God, is my strength. No? Napakaganda po ng garantiya ng Panginoon kay Ezekiel. No? Kung matakot, nandito ako para sa iyo. Ano po ang naging refleksyon naman ni Ezekiel sa binigay na calling sa kanya? Before delivering his message, Ezekiel is to allow God's word to sink down deep in his own heart. Chapter 3, verse 10 to 11. Ang sabi po sa kanya, pakinggan mo mabuti at tandaan itong sasabihin ko. Sabi po ni Yahweh, pumunta ka sa makabayan mong dilambihag na tulad mo, sa makinig man sila o hindi. Isabihin mo ang pinapasabi ko. No? Napaka-stand po ng firm ng Panginoon. Kahit sila'y matigas ang ulo, kung di sila nakikinig lahat, sabihin mo ang sasabihin ko. No? At yun po yung nag-sink sa puso po ni Ezekiel. Nagkaroon po ng initial reaction si Ezekiel sa lahat po ng mga nangyari dito. No? Naramdaman ko ang kapangyarihan ni Yahweh, sabi niya, at nag-alab ang galit ko habang ako'y inilipad ng Espiritu. Ezekiel's initial response to all of this is one of bitterness and turmoil. Chapter 3, verse 12 to 15. No? Bakit po kaya? Bakit po nagliyab ang galit ni Ezekiel? Siguro po, Prophet Ezekiel slowly realized yung sorrow and trials na pwede niyang harapin sa pakipag-usap niya, sa pagdala niya ng mensahe sa mga Israelita. Ngunit, but the hand of the Lord was strong upon him. Talaga pong andun po yung Panginoon sa kanya. Ang naging role po ni Ezekiel is naging watchman po, spiritual watchman ng bayan ng Israel. Parang kung tower siya, spiritual tower ng bayan ng Israel. At yun po mga susunod na talata ay kung ano ang mga sinabi niya, kung ano pa mga ginawa ni Ezekiel ay dadalhin po sa atin sa next Sunday. No? Ito po yung ating abangan. No? Sa Bible po, sa pag-aaral ko po sa Bible, ay nakita ko ang mga pagtawag sa mga propeta. At dito po ay may gusto pong i-share na konting lesson para po sa atin. No? Ito po ay number 1, God calls the weak people and supplies for them. Tinatawag po ng Panginoon ang mahihina at binibigyan po ng kalakasan. No? Napakaganda po, tinatawag ng Panginoon ang mga mahina at binibigyan na ito ng kalakasan. Sino po kaya yung magandang halimbawa nito? Ito po ay si Moises. Natandaan po natin sa Exodus 3:1-8. Kung saan tinawag po sa burning bush si Moises, no? Pero sa kabuuan po, ang sinabi ni Moises ay, hindi po ako marunong magsalita. Wala po akong leadership skill. Ngunit ano po ang binigay ni Yahweh? Binigyan po siya ng spokesperson, kaya Aaron, no? Binigyan siya ng rod. Nuro niya para bumuka yung Red Sea. Si Lord po ang lahat nag-provide ng kahinaan, ng kalakasan ni Moises. God's call weak people and supplies for them. Maaari din po na kayo ay tinawag ng Panginoon, ngunit andun po yung kahinaan ninyo. But the Lord will supply yung strength na kailangan ninyo. Ang second po is God
calls all people to faithful obedience. Tinatawag ng Panginoon ng kanyang mga tapat na lingkod. Sino po kaya ito? Mga tapat na lingkod. Faithful obedience. 1 Samuel 3:1-10. Ito po si Samuel. Samuel po ay anak ni Ana at saka ni Elkanah. No? Kung di po ako nagkakamali. Si Samuel po ay hiniling na mag-asawa sa Diyos at ito po ay binigay. At his young age ni Samuel ay ito po ay hinandog na sa ating Panginoon Diyos. At nung po siya ay nakarinig po siya ng tinig, 4 na beses po siya. 3 beses muna siya nakarinig. Hindi niya po ito pinapansin ni Samuel. Hindi po nakikita. Ngunit kay Propetang Eli po ay siya ay humingi ng advice at doon po niya nakita ko ang dapat gawin. At ano po ang sinabi niya? Speak, for your servant is listening. Magsalita po kayo at ang inyong lingkod, abang lingkod ay makikinig. No? At his young age ay tumanggap po si Samuel. Tinanggap po ni Samuel ang kamo ng Panginoon, ang calling po niya. Tayo rin po, no? Kahit tayo po ay bata pa, kung ano talaga po yung pagtawag ng Panginoon is you have to accept it. No? Katulad po Samuel to be a faithful obedience. Ang kasunod po is God calls people to speak truth in dark times. Tinatawag ng Panginoon mga tao, kanyang mga anak, magsalita during the dark times, diliman ng buhay. No? Tandaan po natin si King Osias ng Judah. Siya po ay naghari sa Judah for 52 years. No? At siya po ay naglingkod, no? But the conformity of God ay hindi po niya nakuha, no? And he died of leprosy. At dahil po dito ay naging parang madilim, dark times. At dito po pumasok si Propetang Isaiah. At ang sinabi po, sino ang susugo ko? Sabi ni Isaiah, here, I am sent me. No, kahit po siya ay makasalanan at walang karapatan, ay ginawa po ng serpiente ng anghel. Serpiente ng anghel ay tinanggal po ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng tingapoy sa kanyang labi. At dito po ay nalinis po ang kanyang mga kasalanan. No? God calls people to speak truth in dark times. Siya po ay si Isaiah. At ang pinakahuli po ay God call his enemy. Tinatawag po ng Panginoon ng kanyang mga kaaway o ang kanyang kaaway. May kaaway po pala ang Panginoon natin. Sino po kaya ito? Kaaway niya. Acts chapter 9 verse 1-6. Si Saulo o si Paul. Alam po naman natin ang kwento ni Paul, no? Siya po ay kalaban ng ating Panginoon Diyos. Kalaban ng kanyang mga apostol. And lahat po ay ginawa ni Paul para siraan, no? But he even, no, murdered Stephen. Pero at one point in his life ay siya po ay tumayo. Siya po ay naglalakad at tumingin sa langit. Siya po ay nabulag. At doon po nagsimula ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. Ginamit po siya ng Panginoon o pagtanggol ang kanyang kaharian. Sinasabi po ni Paul sa 2 Timothy 4:6. Sabi po niya dito, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa kanyang pagdating. Napakaganda po.
Hindi lamang sa akin, ang sabi ni Paul, ipapatong ang korona, kundi sa lahat ay nanabig sa balik sa akin. Balik ng ating Panginoon Jesus. Makita po natin dito ang kalagahan ng pagtanggap, pagtugon sa hamon ng pagtawag ng Panginoon. Ako po ay dahil lang sa Tipas Unity Church. Ang aking pong asawa, si Milka, ay true-blooded Unita. Sampu po ng kanyang pamilya. Siya po ay anak ni Pastor Levy sa kanyang Mami Pat. No? At ang pag-akap ko po kay Milka ay pag-akap ko na rin sa kanyang pinaniwalaan. Katulad din po ni Pastor dahil lang po kami sa ating simbahan. Siya po ay dinala ni Ate Nirsa. At inakap din kung ano pong akap ni Ate Nirsa. Pag-akap niya kay Ate Nirsa ay yun din yung pag-akap niya sa ating unida. Ano? Napakabuti po ng Panginoon at throughout the years ay nandun siya para gabayan ako. No? Kasi po nung una ay talagang ako po ay sobrang mahiyain. Hindi po siguro makapagsalita ng ganito sa inyong harapan. Pag nagsisimba po ako, palagi lang po ako sa likod. No? At ipaguntahan lang kay Kuya Nomer Ordonez. Kami po ay nagsasaway ng mga pasaway ng mga bata. But at alam niyo naman po ang nangyari sa aking buhay. No? And before po, anniversary po ito ng mag-anniversary na po ng Tipas, malapit na po. Kinausap po ako ni Pastor Sabi niya po sa akin, Ed, matagal ka na sa ating simbahan. Baka naman pwede ka na, no? Pwede ka na maging katulong ng pastor. Ang sabi ko po sa kanya ay, Pastor, baka hindi ko po kaya ang obligasyon. Kasi po, ako po ay isang nanay at ako po ay isang tatay. And top of that, ako pa rin po yung provide sa aking pamilya. Baka hindi ko po magampanan. Simple lang po sagot niya, pag-pray natin. Wala na pong iba, no? Kanya po kalakas si Pastor sa Panginoon. Pag-pray natin. Pinag-pray po nga ni Pastor at kanya po ay tinalaga bilang katulog ng Pastor. But before that, no? Sunday po, itatalaga kami, anniversary po ng aming church, ng Tipas. Bumili po ako ng bagong barong kasi wala po akong barong na sinusuot. Hinihiram ko lang po. Bumili po ako sa isang department store. Sabi ko, blue daw ang aming susuot. At ang nabili ko po, Sabado po yun. Nabili ko po is medyo gusot po siya. No? Gusot siya at kailangan ko plansyahin. So, nung umaga po, ay pinlansya ko siya. But unfortunately, masyado atang mainit yung plansya ko. Ay nagkaroon po ng nasunog po yung tagiliran, yung side. Sabi ko, nako, baka ito na yung dahilan kung bakit hindi ako attend ng talaga. Ito na siguro yung kasi wala akong isusuot pong iba eh. Pero at the back of my mind, may nagsasabi sa akin na, barong lang yan, pumunta ka, magpatalaga ka. At the other one, sabi, hindi maganda, huwag ka nang pumunta. But the good one prevailed, sinunod ko po yung utos. Kahit masunog po yung barong ko sa tagiliran, ay ako po ay nagpatalaga sa Panginoon. Pagkat alam ko po na ito ay yung kanyang boses. The voice po ng Panginoon ng aking narinig. At hindi po naman nahalata. Wala po naman nakakita. Wala nakapansin. No? Siguro po tinakban mo ng Panginoon yung barong ko. Paganda po nung yung pagtawag ng gano'n. No? And never po in my wildest dream, hindi ko po pinangarap, hindi ko po napanaginipan na ako ay gagamitin ng Panginoon sa pagdala po ng kanyang mensahe. Tago din po ako ng tago sa Panginoon eh. Dahil sa dami ko pong ginagawa, halos hindi ko po magampanan ang aking tungkulin sa ating simbahan.
Pero kahit saan po ako magtago ay nakikita po ako ng Panginoon. At sabi niya, punta ka na, bumalik ka na. Bigay ka ng mensahe ko. Hindi ka makakatakas sa akin. Tinawag ka, ano yung tugon. Natatandaan ko po ang sabi ni Pastor Galing. Siya daw po ay nag-aaral sa UP during that time. Tinawag po siya ng Panginoon. Natatandaan ko at one point ay siya daw po ay nagtago, parang ayaw niya. Nasa UP na ako eh. Hindi ko na kailangan. Pero nakita po siya. And until now, at his young age, no, ay siya pa rin po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kumusta na po ang pagtawag sa inyo ng ating Panginoon Diyos? Maaari po na di preacher, no? Maaari po ay tinawag ko para maging guro ng Sunday school. Walang Bible study group. O tinawag ka para maging isang leader. Napakadami pong leader na tinawag sa UNITA, sa Tipas Unida Church. Maaaring tinawag ka bilang isang senior, bilang isang manggagawa, bilang isang misyonero. Ano po ang iyong tugon? Dalawa lang daw po ang tugon eh. It is whether you reject it or you have to accept it. Sabi po ni Pastor Galing, minsan ka lang tatawagin. Wala nang kasunod dyan. Tandaan ko palagi po yung sinasabi niya. Sa ating pong buhay ay kailangan din po tayo magdesisyon. Are you going to glorify God? Or dito ka lang. Ayaw kong tanggapin, takbo ka ng takbo. At di mo tutugunin ang kanyang hamon. My dear brothers and sisters, pag-isipan po natin, pag-pray po natin, ano po yung calling na binibigay sa atin ng Panginoon. At ito po yung ating gamitin. And the time is now. Ngayon na po. Kailangan na po ng manggagawa sa kanyang ubasan. Maaari po nakatulad tayo ni Ezekiel na may ibibigay tayong mensahe para sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas. Ngayon po na may pandemya tayo, all we need is spiritual guidance po. Nangailangan po ng tao ang salita ng Diyos. Sinasabi nga po sa 1 Timothy 1:12, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. At itinuring niya akong karapat-dapat at ang ganda po ng huli. Itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Whether we accept it or reject it, tayo po sa ating pabibigyan po tayo ng free choice ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat at alam po namin na nasa puso namin yung banal na salita, no? At Panginoon, ang pagtawag po sa amin ay tatanggapin namin sapagkat alam namin we will glorify you and we will worship you forever. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay at sa kalakasan na patuloy pinapagkaloob sa bawat isa. Maraming pong salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Ikaw lang ang pag-asa ko
aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa Tayo ay manalangin. Panginoon, muli kaming lumalapit po sa iyo at sa pagpapatuloy ng aming pagsamba ay nasa panahon kami, Panginoon, ng pagpapasalamat. Kaya hayaan mo na ang bawat isa po sa amin ay makalalapit sa dakong harapan at kung ang ilan sa kanila ay nagdaos ng kanilang kaarawan, pagpalain mo sila. Ikaw ang magpala at kumatagpo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ang ilan, Ama, ay nagdaos ng anibersaryo ng kasal. Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon. Ikaw ang kumatagpo sa kanila. Ang kanilang buong sambahayan ay iyong katagpuin, Panginoon. Ang ilan naman, Panginoon, ay merong espesyal o kakaibang pagpapala na tinanggap na mula po sa iyo at pinangahawakan nila, Panginoon, ang iyong mga salita na anumang pagpapala, anumang biyaya, Panginoon, ay dapat nilang ipagpasalamat po sa iyo. Kaya nga ba, Ama, sa pagkakataong ito, ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang ama'y papurihan, anak
At ngayon, Ama, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya nawang mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Kumusta po kayo mga kapatid? Ako po si Dr. Neptali Ordonez, Pangulo ng UNIDA Committee on Social Concerns at Laiko Director ng UNIDA Church. Tayo po ngayon ay humaharap sa isang hindi inaasahang malawakang pagkalat na isang bagong sakit, ang COVID-19. Nais po ng direktoryo ng UNIDA na masiguro nating ligtas ang mga miyembro sa sakit na ito sa patnubay ng Diyos at sa paggabay ng mga sumusunod na guidelines na binuo ng ating UNIDA Health Team. Ang COVID-19 po ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets na lumalabas sa ating bibig at ilong kapag tayo ay nagsasalita, umaawit, umuubo o bumabahing. Kumakapit ito ng ilang oras sa mga surfaces ng mga bagay. Ilan sa mga sintomas ng COVID-19 ay lagnat, ubo at sipon, sakit ng lalamunan, diarrhea, maging pagkawala ng pang-amoy at panglasa. Narito ang mga pamamaraan upang ligtas nating maisagawa ang ating mga gawain sa ating bahay-sambahan. Mahalaga na bumuo ang bawat konsilyo ng local health teams na magsasaayos ng mga health protocols ayon sa guidelines na inilabas ng National UNIDA Health Team sa palibot-liham na ipinadala sa ating mga pastor. Sa pagdating ng mga miyembro sa bahay-sambahan, magtalaga ng ilang usher na kukuha ng temperatura at kukuha ng health declaration forms. Maglagay rin ng foot bath sa pintuan. Para sa mga simbahan na gumagamit ng pews, panatilihin ang 1 metrong layo na mga upuan upang mapatupad ang social distancing. Maaaring ang ilang pews ay para sa 2 tao at ang iba naman ay sa isa. Kung monoblock chairs ang gagamitin, paghiwa-hiwalayin na lamang. Isuot ang face mask sa kabuuan ng gawain o pananambahan. Iwasan ang paghawak sa mask at siguraduhing natatakpan nito ang bibig at ilong. Maigting na inirekomenda ng UNIDA Health Team na ang praise and worship ay gawin na lamang recorded kahit may face-to-face service na. Ipalabas na lamang ang recorded praise and worship sa face-to-face and live stream worship. I-record na ang praise and worship higit na 24 hours bago ang face-to-face na worship service. Ang respiratory droplets ay pwedeng kumalat hanggang 3 metro sa pag-awit ng hindi nakamask. Ang droplets na ito ay maaaring manatili sa hangin sa loob ng ilang oras. Iwasan ang pagpapasahan ng mga microphones. Maglaan ng mics para sa bawat isang tao na may bahagi sa gawain. Siguraduhin na may proper ventilation ang loob ng bahay-sambahan. Kahit nakabukas ang aircon, magbukas pa rin ang ilang bintana para dumaloy ang hangin. Sa pangongolekta ng offering, gumamit na lamang ng stationary collection boxes. Hinihikayat rin ang paggamit ng digital wallet applications tulad ng GCash upang maiwasan ang paghawak sa pera. Matapos ang bawat gawain at pananambahan, i-disinfect ang lahat ng surfaces at ang kabuuan ng bahay-sambahan. Magtalaga ng volunteer na pag-aaralan maigi ang tamang disinfection protocols. Mga kapatid, napakahalaga na patuloy nating pangalagaan ang ating church community.
Bagamat di tayo magkita face-to-face, meron tayong technology na tayo ay makakapag-small group at kumustahan pa rin online. Ilan lang po ito sa maraming pag-iingat na ating kailangang gawin sa panahon ng pandemya. Mababasa ninyo po ang kabuuan ng UNIDA COVID Health Guideline sa palibot liham mula sa ating direktoryo na makukuha ninyo sa inyong mga pastor or DPS. Mga kapatid at manggagawa ng iglesia, tayo po ay nag-iingat hindi dahil sa ating takot, ngunit dahil sa ating pagmamahal sa isa't isa. Sabi po sa unang Pedro 5:2, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa inyong loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Nawa po ay lagi tayong gabayan at pagpalain ng ating Diyos. Ingat po tayo. Para po sa ating mga pagbabalita sa umagang ito, November 22, 2020, sa atin pong Sunday Worship Service, ang nagbigay po ng mensahe, Assistant Pastor Ed Bay, ang tanging awit po, Sister Wendy Encabo, Praise and Worship sa pangunguna ni Sister Rona Ramos, Hymns Leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, Narration Leader, Sister Olin Nieva, at Video Editor, Brother Nuri Ordonez. Sa atin naman pong Family Midweek Worship and Prayer Meeting sa darating pong November 26, 2020, ang mangunguna po at magbibigay ng mensahe, Brother Erin Lantan, ang magpapatotoo at magpapasalamat, Sister Sherry Ann Quinto at Sister Waning Manyosca, ang Praise and Worship sa pangunguna po ng ating Praise and Worship team, Hymns Leader po natin, Sister Wendy Encabo, Opening Prayer, Assistant Pastor June Cayabyab, Benediction, Pastor Fermin Lantan, at Video Editor, Brother Joshua Talampas. Narito naman po ang iba pang magiging speakers ng ating Family Midweek Worship and Prayer Meeting. Sa darating pong December 3, Sister Rona Ramos, December 10 naman po, Sister Andy Ordonez. Ang lahat po ay patuloy na inaanyayahan na makiisa at dumalo sa atin pong Sunday School. Ito po ay sa ganap na 8 ng umaga. Ang gabay po sa Sunday School at Zoom link ay ipapadala po sa TUC Members Chat Group. Sa darating naman pong November 29, 2020 para po sa ating Sunday Worship Service, ang magbibigay po ng mensahe, Pastor Fermin Lantan, ang tanging awit, Sister Isabel Filio, ang Praise and Worship sa pangunguna ni Sister Yvette Balida, Hymns Leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, Narration Leader, Sister Gigi Ordonez, at Video Editor, Brother Nuri Ordonez. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapo ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ikapo ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, lakipan ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Tayo po ay pagpatuloy na makiisa at magsama-sama sa atin pong pananalangin araw-araw. Ito po ay sa ganap na 9 ng umaga, 3 ng hapon at 9 ng gabi. Atin naman pong batiin ang ating mga kapatiran na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Noon pong November 17, Brother Freddy Mendoza, November 22, Sister Virgie Sabit, November 24, Sister Angelica Barakiel, November 25, Brother J.R. Dimagila, November 26, Sister Grace Cayabyab, at November 27, Sister Krisha Talampas.